Ipinakilala ng House Prosecution ang private lawyers na tutulong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tiniyak naman ng prosecution na walang epekto sa mga ilalatag nilang kaso laban sa bise ang sigalot sa Senate leadership. Si Earl Tobias nakatutok. Bring it on. Yan ang banat ng veteran lawyer na si Attorney Lorna Capunan matapos opisyal na ipakilala ang mga private prosecutors laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi na raw tatalab ang anumang personal attacks laban sa kanila at may buwelta rin siya sa mga maglalagay ng mali siya sa kanilang pag-volunteer sa trial. We do not receive instructions from anyone, whether from the House, whether from the Senate, whether from Malacanang. So, sasabihin nila na Malacanang ang private prosecutors ay mag-isip-isip sila. Magaling rin kami mag-file ng cyber libel complaint, kagaya ng public prosecutors. Sa susunod na linggo, simula na ng pre-trial procedures para sa paglilitis ng Vice Presidente. Nataon namang nahack ang official website ng Senado pero hindi malinaw kung konektado ito sa impeachment. Pero lehitimong concern nila ng prosecution ngayon ang seguridad ng kanilang mga ebidensya at mga testigo na ihaharap sa Senado. So I wish to express my concern about the security and safety of those who will be joining the filing of pre-trial brief on Monday, as well as all the senators, even the defense team, and the officials and employees of the Senate who are staying in the premises. No? Apart from this, we express likewise our concern in securing as well our witnesses and the evidence to be presented. 16 votes ang kailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte. Pero dahil sa mga nangyayari sa Senado, naitanong kanina sa prosekusyon kung may posible bang pagbabago sa numerong yan. Well, insofar as the number, yung two-thirds requirement, yun ay hindi mababago yun dahil nasa konstitusyon yan. Yung isa na lang sigurong magiging issue, and really this is not well settled by jurisprudence, is how do you count the two-thirds? Yung ganun, it's very similar to yung question tungkol sa quorum. Kung dati ang pananaw ng karamihan ay dapat 13, kinlaro na yan ng ating Supreme Court. Now, whether that will also apply to the impeachment court ay hindi pa yan nasa-settle ng jurisprudence. Sabi naman ni Luistro, But if you are beyond the coercive means, and as a matter of fact, hindi ka nga nag-attend, hindi ka nga bumoto, why will you be considered for the purpose of determining the number of required votes for the purpose of conviction? wala naman sa radar ng Kamara ang sigalot sa Senate leadership. Wala naman daw kasing epekto yan sa pagpepresenta ng mga kaso laban kay VP Sara. Earl Tobias, IBC News.